Tumanggap si Xiaoyon ng isa pang tawag sa telepono. Sa oras na ito, ang batang babae ay sumisigaw ng tulong na sinasabi na ang kanyang ina ay sinusubukan na magaan siya sa apoy. Ang pelikula ay nagsisimula sa Xiaoyon na naglalakad sa lalawigan patungo sa bahay ng kanyang pamilya. Kasabay nito, nakilala niya si Sengho, isang malapit na kaibigan na nagmari ng isang sakahan ng strawberry. Pagkatapos, nag-aalok siya sa kanya ng pagsakay sa kanyang truck papunta sa kanyang bahay. Ibinahagi niya pagkatapos na nawala ang kanyang telepono sa tren. Pagdating, pumasok siya sa inabandonang bahay. Sa gitna ng kalat at kadiliman ng mga silid, isang nakapangingilabot na chill ang tumatakbo sa kanyang gulugod. Dumaan siya sa mga tambak ng basura sa paligid ng bahay, umaasa na makahanap ng telepono. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng isang cordless phone. Gayunpaman, si Xiaoyon ay nakikipag-usap sa isang estranghero na humihingi ng pera kapalit ng kanyang telepono. Nang maglaon nang pumili si Xiaoyon ng isa pang tawag, naririnig niya ang isang nabalisa na batang babae sa kabilang dulo na humihingi ng tulong sa kanyang nakagagalit na ina. Ang estranghero ay biglang nag-hang up matapos na banggitin ng isang tao na nagngangalang Hihi na iwan si Xiaoyon na nalilito tungkol sa sitwasyon. Nang sumunod na araw, binisita ni Xiaoyon ang kanyang masamang ina sa ospital. Gayunpaman, ang hangin ay nagiging panahunan kapag binanggit ng kanyang ina ang kanyang nais na ilibing sa tabi ng ama ni Xiaoyon. Nang masisi ang kanyang ina sa pagkamatay ng kanyang ama, si Xiaoyon ay nagiging walang kabuluhan at umalis. Pagkatapos ng pagbisita sa libingan ng kanyang ama, si Xiaoyon ay tumatanggap ng isa pang tawag mula sa parehong babae. Ang tunog ng mas nabalisa, sinabi sa kanya ng estranghero na sinusubukan siyang patayin ng kanyang ina at binigyan siya ng address. Gayunpaman, nang muling isulat ni Xiaoyon na nakuha niya ang maling numero, ang babae ay nakabigo na nakabitin. Ang kapaligiran ay dahan-dahang nagiging mabigat kapag napagtanto ni Xiaoyon na ang address na ibinigay ng babae ay ang bahay na kanyang tinutukoy. Kalaunan ng gabing iyon, naririnig ni Xiaoyon ang isang ingay at natuklasan ang isang nakatagong hagdanan sa likod ng isang naka-frame na larawan na bumagsak. Maingat siyang pumasok at nakahanap ng isang madilim na silid na may isang kahon ng mga iba't ibang bagay. Kabilang sa mga ito ay isang tala-arawan. Binuksan niya ito upang makita ang mga nakakainis na parirala tungkol sa mga salot at demonyo. Nakahanap siya ng larawan ng isang babae sa mga pahina. Kinabukasan, nadiskubre niya na ang babae ay pinangalanan o Batang Sok at may isang shaman na ina na nagmamay-ari ng bahay bago ang pamilya ni Xiaoyon. Pagkatapos, ang Xiaoyon ay tumatanggap ng isa pang tawag sa telepono. Sa oras na ito, ang batang babae ay sumisigaw ng tulong na sinasabi na ang kanyang ina ay sinusubukan na magaan siya sa apoy. Dumbfounded, napansin ng Xiaoyon ang usok na nagmula sa hagdanan. Sinusuri niya ito ng isang flashlight na tigilan upang makita ang mga hakbang na nasusunog sa sarili nitong. Tinapos ni Xiaoyon na ang babaeng kausap niya ay Batang Sok. Pagkatapos, ipinapadala niya na maaring sila ay naninirahan sa parehong bahay, ngunit tumatawag mula sa iba't ibang oras, kasama ang Batang Suk na tumatawag mula sa nakaraan. Ginagamit ni Tayo ng internet upang patunayan ang kanyang punto at hinuhulaan ang isang pag-crash ng eroplano sa panahon ng Yang Suk. Hindi makapaniwala sa buong bagay, ang Batang Suk ay nakabitin. Gayunpaman, sa kalaunan ay natuklasan ng Yang Suk na ang pag-crash ng eroplano ay nangyari tulad ng hinula ang Xiaoyon. Lumilika ito ng isang bagong pagkakaibigan sa pagitan nila. Kumugol sila ng maraming oras sa pagtalakay sa mga pagkakaiba sa pagitan ng 90s at ika-21 siglo. Ang Batang Suk ay nagtatapos sa pakipag-usap tungkol sa kanyang nakagagalit na ina. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ina ay naghiwalay sa kanya mula sa ibang bahagi ng mundo sa buong buhay niya. Bilang tugon, sinabi sa kanya ni Xiaoyon na namatay ang kanyang ama noong bata pa siya dahil iniwan ng kanyang ina ang gas na bukas. Pagkatapos nito, nadiskubre ni Yang Suk na susuriin ng pamilya ni Xiaoyon ang kanilang pag-aari. Mabilis niyang tinawag ang may sapat na gulang na si Xiaoyon upang payagan siyang marinig ang tinig ng kanyang ama. Pagkatapos, ang Yang Suk ay nagdudulot ng ideya na ihinto ang aksidente na mangyari. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ang Batang Suk ay tumatakbo mula sa bahay upang pumunta sa bahay ni Xiaoyon upang ihinto ang gas. Sa kasalukuyan, napansin ng may sapat na gulang na si Xiaoyon ang mga marka ng pagkasunog sa kanyang mga binti mula sa aksidente na nagsisimulang mawala. Sa isang iglap, ang mga morph ng bahay at reshape habang nasusunog ito sa mga ember. Hindi nagsasalita, maingat na gumala si Xiaoyon sa paligid ng bagong bahay at lumabas sa labas. Pumasok siya sa greenhouse upang mahanap ang buhay at malusog ng kanyang mga magulang. Labis na may damdamin, mahigpit na niyakap ni Xiaoyon ang kanyang ama. Tinawag niya ang Batang Suk at salamat sa kanya sa pag-save ng kanyang ama. Ang kanilang pagkakaibigan ay patuloy na lumalaki habang nasisiyahan si Xiaoyon sa kanyang bagong buhay. Gayunpaman, ang mga bagay ay nagsisimula upang lumiko kapag ang Xiaoyon ay nagiging hindi magagamit para sa mga tawag sa Yang Suk. Ang pagkakaroon ng ginugol na maraming oras sa kanyang pamilya, dahan-dahang kailangang sagutin ni Xiaoyon ang mga tawag ng kanyang kaibigan. Sa kalaunan ay nagagalit si Yang Suk na parang pinalayas siya. Kapag sa wakas ay sinasagot ni Xiaoyon ang telepono, tinanong ni Yang Suk kung bakit hindi siya magagamit, ngunit pagkatapos ay magsisimulang tumawa. Sumali si Xiaoyon, ngunit ang mga bagay ay nagiging panahunan kapag ang pagtawa ni Yang Suk ay nagiging galit, at nagsisimula siyang magaralgal at nagmumura. Kinuha ng ina ni Yang Suk ang telepono at pinalaan si Xiaoyon na huwag tumawag muli. Sa kasalukuyan, gumagamit si Xiaoyon ng internet upang makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa Yang Suk. Pagkatapos, natuklasan niya na ang Batang Suk ay mamamatay dahil sa kanyang ina. Kaagad tinawag niya si Yang Suk at pinalaan siya na baka mamatay siya. Kalaunan ng gabing iyon, ang Batang Suk ay naglalagay ng isang decoy sa kanyang kama. Nang makita niya ang kanyang ina na sinaksak ito ng isang kutsilyo, tinanong agad siya kung bakit. Sa pamamagitan ng isang mahigpit na hitsura, ipinaliwanag ng kanyang ina na nakikita niya ang maraming pagkamatay sa hinaharap ng Yang Suk. Bigla, hinimas niya ang silid at pinatay ang kanyang ina gamit ang kutsilyo. Pagkatapos nito, ang Batang Suk ay namamalagi kay Xiaoyon na siya at ang kanyang ina ay may hindi pagkaunawaan.
Hindi masyadong nagtagal, ang mga batang Suk ay nagpapasaya sa pagkain at damit. Sa wakas ay makakuha siya upang galugarin ang kalayaan na hinahangad niya sa loob ng maraming taon. Di nagtagal, inanyayahan niya si Seonghoo sa bahay habang dinala niya ang kanyang paghahatid ng strawberry. Gayunpaman, natuklasan niya ang mga napakalaking bagay na kabalot sa mga basurahan ng basurahan. Sinuri niya lang ito upang makita yung dugo. Mabilis siyang sumisigaw sa kawalan ng paniniwala habang ang batang Suk ay nagpatuloy upang wakasan ang kanyang buhay. Sa kasalukuyan, si Seoyeon ay nasisiyahan sa pagkain kasama si Seonghoo at ang kanyang pamilya. Sa gitna ng pag-usap, ang ilang mga juice ng strawberry drip sa kanyang Amerikana. Pagkatapos nakakakuha siya ng isa pang tawag mula sa Young-suk. Sa oras na ito, ang lahat ng naririnig niya mula sa kabilang dulo ng linya ay si Seonghoo na sumisigaw habang siya ay pinapatay. Bigla, nawala ang mga patak ng strawberry sa kanyang Amerikana. Nagmamadali siya sa ibaba lamang upang mahanap ang kanyang ina at ama na kumakain. Kapag tinanong niya kung nasaan si Seonghoo, nalilito sila na parang hindi pa nila siya nakilala. Mabilis siyang naubusan upang makita ang strawberry farm ng Seonghoo, tulad ng hindi ito naantig sa mga dekada. Pagdating niya sa pulisya para sa tulong, sinabi niya na pinatay si Seonghoo mga taon na ang nakalilipas. Noong nakaraan, ang Young-suk ay binisita ng 2 pulis upang makakuha ng pahayag ng testigo. Bagaman namamahala siya upang maiwasan ang mga katanungan ng pulisya, ang isa sa mga pulis na si Baek Mi-yeon ay lumalaki na hinala. Sa kasalukuyan, nadiskubre ni Seoyeon na ang batang Suk ay nakagawa ng mga kilabot na bagay sa lalong madaling panahon. Ang kanyang takot ay lumalaki ng higit pa habang napagtanto niya na mapanganib ang batang Suk. Nang maglaon, inakusahan ni Seoyeon ang Young-suk ng pagpatay kay Seonghoo at hinuhulaan na sa kalaunan ay maaresto siya ng pulisya. Galit sa kanyang kapalaran, ang mga batang Suk guilt na biyahe na si Seoyeon upang malaman kung paano mahanap ng pulisya ang kanyang pagkakasala. Ang Young-suk ay nagtatapos sa panunuya sa kanya habang ang Seoyeon ay umiiyak sa pagkabigo at nakabitin. Nagpapadala ito ng batang Suk sa isang pag-aalsa habang sinusubukan niyang makipag-ugnay kay Seoyeon ng paulit-ulit. Sinubukan ni Seoyeon na magpatuloy sa kasiyahan sa kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya. Di nagtagal, siya at ang kanyang ama ay nagpunta sa isang aralin sa pagmamaneho sa pamamagitan ng isang lagusan. Gayunpaman, ang mga pusta ay lumalaki ng mas mataas ng ang batang Seoyeon at ang kanyang ama ay kumatok sa pintuan ni Young-suk. Ipinaliwanag nila na naghihintay sila sa kanyang ina. Sinusubaybayan sila ni Young-suk sa pag-isip na natutulog ang kanyang ina at inaanyayahan sila sa loob. Pagkatapos, nag-spray siya ng isang sunog na sunog sa mukha ng ama ni Seoyeon. Kaagad, ang kasalukuyan ay nakakuha ng mga kahihinatnan. Habang hinihimok ni Seoyeon ang kotse sa pamamagitan ng tunel, ang mukha ng kanyang ama ay dahan-dahang bumagsak sa mga puting na tuklap. Sumigaw si Seoyeon para sa kanyang ama habang ang mga bintana ng kotse ay sumisira sa shards ng baso. Biglang nawala ang sasakyan at naiwan si Seoyeon sa kalsada. Nagmamadali lamang siya sa bahay upang makita ang bahay pabalik sa inabandonang estado nito. Habang pinipili niya ang isang papasok na tawag, sinisiraan siya ng batang Suk tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama at nagbabanta na patayin ang kanyang ina. Idinagdag ni Young-suk na tatapusin niya ang buhay ni Seoyeon kung hindi niya alam kung paano siya nahuli ng pulisya. Nabigo at sinaktan ng takot, sumigaw si Seoyeon at nagtatapon ng isang tantrum. Nang maglaon, gumagamit si Seoyeon ng internet upang makahanap ng karagdagang impormasyon sa pag-aresto sa hinaharap na Suk. Sa gitna ng kanyang pag-browse, nakikita niya na magkakaroon ng pagsabog ng gas at sa lalong madaling panahon sa 5 sa hapon. Pagkatapos, tinawag niya ang Young-suk at nagtatakda ng isang kwento tungkol sa isang kutsilyo na itinapon ni Young-suk upang mahuli siya sa pagsabog. Nang dumating ang Young-suk sa lalong madaling panahon, ang lugar ay sumabog tulad ng hinulaang Seoyeon. Habang tumahimik ang telepono pagkatapos ng 5, si Seoyeon ay nalulugod na iniisip na namatay ang batang Suk. Gayunpaman, biglang nagring ang telepono, nagpapadala ng isang pag-agos ng pagkatalo sa gulugod ni Seoyeon. Kapag siya ay pumili, naririnig niya ang kanyang nakababatang sarili na sinaktan ng batang Suk. Nakaligtas sa pagsabog, ang batang Suk ay napuno ng galit. Alam na ang kanyang kaibigan ay halos pumatay sa kanya. Dinadala ng Young-suk ang telepono sa kumukulo ng Peachwood. Ipinaliwanag niya na ang Peachwood ay angkop para sa paglilinis ng mga masasamang espiritu. Sinasabi niya na naniniwala siya ng isang demonyo ay nagtataglay ng mas bata sa sarili ni Seoyeon. Pagkatapos, dinala niya ang kumukulong tubig sa batang Seoyeon. Sa kabila ng pag-iyak ni Seoyeon para tumigil siya, ibuhos ni Young-suk ang tubig sa bata. Ang may 7 na gulang na Seoyeon ay nagsisimulang sumigaw sa sakit habang ang mga marka ng pagkasunog ay lumilitaw sa buong katawan niya. Habang tinatapos ni Young-suk ang pagpapahirap sa kanya, sinabi lamang niya sa kanya na papatayin niya ang susunod na ina. Inihayag niya na hindi kailanman kasalanan ng ina ni Seoyeon sa pagkamatay ng kanyang ama, ngunit iniwan ni Seoyeon ang gas. Noong nakaraan, kalaunan ay nahanap ni Young-suk ang kutsilyo na itinapon niya at sinunog ito. Samantala, ang ina ni Seoyeon ay pumupunta sa pulisya upang iulat ang kanyang nawawalang anak na babae. Habang nagaganap ang lahat ng mga kaganapang ito, ang kasalukuyang muling pagsulat ng sarili upang ang lahat ng mga bakas ng batang Suk na naaresto ay tinanggal mula sa kasaysayan. Biglang umiling ang bahay sa kasalukuyan at mga morph sa isang bersyon na puno ng mga ref. Nagulat at hindi na alam kung ano ang gagawin. Tumatakbo si Seoyeon sa labas ng bahay na may kamay ng tala ng pulisya. Pagkatapos ay napansin niya ang mga sulatin sa notebook na nagsasabi na si Mion at ang kanyang ina ay dati nang napunta sa lugar. Pumalik siya sa loob ng bahay upang mahanap ang cordless phone upang makipag-ugnay sa kanyang ina sa nakaraan. Kalaunan ay natagpuan niya ito sa silid sa dulo ng nakatagong hagdanan. Samantala, sa nakaraan, ang ina ni Mion at Seoyeon ay gumala sa paligid ng lugar upang makahanap ng anumang bagay na walang kabuluhan. Kapag hiniling ng ina ni Seoyeon na gamitin ng telepono, kumukonekta siya sa may 7 na gulang na Seoyeon. Mabilis niyang binabalaan ang kanyang ina na makalabas ng bahay. Sa kasama ang palad, pinamamahala ni Young-suk na patayin si Mion at tumakbo pagkatapos ng ina ni Seoyeon. Dahil hindi pa siya naaresto, ang Young-suk sa kasalukuyan ay pinamamahalaang matumbok si Seoyeon.
Nag-brawl sila para sa telepono, kumatok ng mga bagay at itinapon laban sa isang pader. Pagkatapos ay pinamamahalaan ni Seoyeon na makuha ang telepono, nagmamadali sa itaas at ikinulong ang sarili sa isang silid. Kasabay nito, ang kanyang ina sa nakaraan ay nakakulong din sa kanyang sarili sa parehong silid. Sa kabila ng mga hiyawan ng ina ni Seoyeon para sa tulong, ginamit ni Seoyeon ang telepono upang subukang pakalmahin ang kanyang ina. Habang tumatakbo ang ina ni Seoyeon at naghanda na sa lakayin ng Young-suk, naririnig niya ang batang Seoyeon sa labas ng silid. Binuksan niya ang pintuan at tumatakbo sa kanyang umiiyak na anak na babae na itinapon ang kanyang sandata. Bigla, sinaksak ni Young-suk ang ina ni Seoyeon sa likuran. Bago siya makapag-swing sa kanya muli, pinigilan ng ina ni Seoyeon ang kutsilyo gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Habang nakikipaglaban siya para mabuhay, itinulak niya ang batang Sok sa silid. Sa kasamaang palad, pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang mga batang Sok mula sa silid at malapit ng hampasin sa batang Seoyeon. Gayunpaman, ang ina ni Seoyeon ay tumatakbo patungo sa Young-suk at itinapon siya sa ikalawang palapag. Ang taglagas ay pumapatay sa batang Sok agad na tinanggal ang pagkakaroon ni Young-suk sa kasalukuyan. Mabilis na tumakbo si Seoyeon sa ospital upang hanapin ang kanyang ina, ngunit nakikita lamang ang isang estranghero sa kama ng kanyang ina. Tumatakbo siya sa sementeryo nang sabihin sa kanya ng mga tauhan na hindi nila naalala ang kanyang ina bilang isang pasyente. Doon natagpo siya ng libingan at lumuhod sa kanyang tuhod. Masakit siyang nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Gayunpaman, bigla niyang naririnig ang papalapit sa kanya. Habang binabalot ng kanyang ina ang isang scarf sa paligid ng kanyang lig, nakita niya ang mga marka sa lig ng kanyang ina at mga kamay mula nang makipaglaban siya sa batang Sok. Bigla, ang oras ay nag-rewind sa kung kailan tinawag ng kasalukuyang batang Sok ang nakaraang batang Sok na nagbabala sa kanya na baka mamatay siya. Nabanggit niya na dapat nilang panatilihin ang cordless phone sa kanila kahit na pagkatapos ng kamatayan dahil ito ang tanging paraan na mababago nila ang kasalukuyan. Nagtatapos ang pelikula habang ginagamit ng batang Sok ang telepono upang mabago ang nakaraan. Ang pag-alis ng ina ni Seoyeon mula sa kasalukuyan at kinaladkad ang may sapat na gulang na si Seoyeon pabalik sa bahay upang pahirapan magpakailanman. Thank you sa panonood. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito upang matulungan ang channel. Magandang araw. Thank you sa panonood.